Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, Mayor, mag-ingat kayo. Huwag kayong magkasakit, ha? Please keep healthy in mind, body, and spirit. Dahil ako at maraming mga nagmamahal sa iyo na kababayan nating Pilipino, nagtatrabaho kami para ibalik ka na dito sa piling namin. Dito sa bahay natin, sa Pilipinas. Para kasama mo, mabisita ka madalas ng pamilya mo, mga kaibigan mo. At mabisita rin kita. Kaya ingat palagi. God bless you. And I pray and I hope to see you soon. Bro, Mr. President, Mayor, mabuhay ka. Tatay, di ko, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran, ang bayan mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. 25. Ano po masasabi ninyo doon sa pangayan ng dalawang sa Senado at sa House of Representatives? Na para ba meron ginagamit nila o win-weaponize nila yung mga contractors para siraan yung isa't isa? Yun nga isa sa malungkot na pangyayari na nakikita natin ngayon. Nabanggit na kanila na parang meron tayong teleserye, araw-araw na abangan natin kung sino magbabangalan, sino magsisiraan, hindi ho yan ang tamang paraan para mahuli o para mailabas kung sino talaga ang mga kasalanan at ano-ano ang kanilang mga kasalanan. Diba? Makita nila yung Commission on Audit. Lahat ng ahensya ng gobyerno may Commission on Audit na nakabantay dyan. Hindi pa sabihin pag yung Commission on Audit na tao na nagbabantay ay kasama na sila doon sa lagayan o anumang sistema. Diba? Kaya, kung tutuusin, mas masaklap po yung ating kanayuan at yung bangayan, even just the word bangayan, yung po ginagawa sa bangketa, ginagawa sa kanto, hindi yan ginagawa sa institusyon ng Senado, ng House of Representatives bilang Kongreso. Yung po bangayan ay hindi mo dapat ginagawa yan ng mga halal na magbabatas. Dahil maski na hindi kami magkaintindihan o meron kaming pinag-aawayan, meron din mong paraan kung paano mag-disagree. Diba? Dahil yung tao nakatingin eh. Nakatingin eh. Lagi nga namin sinasabi dati, tinatanong ako eh.
oh, bakit kayo, maglabas nyo kahit nasa grocery, kahit saan, maayos yung suot nyo, maayos yung damit nyo. Sabi ko kasi hindi ko alam kung sino makakita sa akin eh. Kung sabi niya, binoto ko yun, tingnan mo, nakasyelas, nakadaster, mukhang hindi naligo ng 3 araw, ang sama, di ba? Hindi maganda yun eh. Kasi inaabot mo yung estado na pinagkatiwalaan ka na ng tao, kaya siguro meron silang idea na ganito dapat ang aking mambabatas. Ganito ang aking mayor, ganito ang aking gobernador. Kanya-kanyang meron silang inaasahan na meron kang sarili mo decorum na pwede nilang igalang yung binoto nilang senador. Kaya tawag na honorable eh, honorable. Witness, ang Vizcaya couple at ang mga DPWH engineers. Alam mo yung pag-state witness, hindi po yan ang paraan para mawalan ng sala. Meron sa batas natin mga kondisyon kung ano-ano ang mga pwedeng, sino-sino ang pwedeng tanggapin bilang state witness. Hindi dahil ayaw ko makulong, magdadawin na lang ako ng kung sino-sino, o masasabi na ako ng totoo, ganyan, para mabawasan yung kasalanan ko. Hindi po yun ang prinsipyo kung bakit naitatag yung paraan o yung proseso ng pagiging state witness. So, merong proseso dyan. Kung gaano katindi yung kanilang krimen, sila ba yung pinaka-guilty or hindi pinaka-guilty, iyan po ay wala po sa aking mga kamay. Pero huwag natin gamitin yung mag-state witness na lang ako para hindi ako makulong. Hindi yung pwede na yun. Okay. Yes, please. Election, nagkaroon ng slate yung Duterte at Marcos Camp, no? And yung mga tumakbo at nanalo, nanalo sila under that slate para pagtingin nilang papel nila doon para protektahan yung interest ng Duterte mo sa Senado. Yung mga na-elect na senatorial jets ng Duterte Camp, nakikita nila ang ano nila doon, papel nila para protektahan. Pag pinuto na yung mga Duterte, no, o gustong ituloy yung impeachment trial sa Senate, ang papel nila para i-block yun. Kaya sila nasa Senado. But let us remember that itong issue ng accountability and transparency and matagal ng ano ito eh. Diba, in the case of projects, infrastructure projects, no? Kasi matagal na, I remember, 60s, 70s, ano pa. Yung mga karamihan ng mga issue sa corruption sa pamahalaan related sa infrastructure projects, no? At lalo na nung panahon ng Marcos dictatorship, kasi walang check and balance, walang nagbabantay, walang effective, walang gumaganang legislative branch, no? Kasi pinasara eh, no? Kickback sa mga ginawang projects, no? Hindi lang mga flood control projects, pati mga highways, bridges, lahat. At kaya nga yung in-estimate na Transparency International na yung